hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. E di pakinggan po natin, pagsalitain natin, di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Di ba yung palang admission na? Thank you so much. Ay, okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga, lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismissed, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng 3. Ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, -15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa -17. Yung 25 to 40 ay nasa 40% galit. Pagdating, sabi nila, ay, kayo lang mga galit. Yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa -37. Ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, -40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. -31% ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din no ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million. Maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita.
at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. Eh di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan lang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Eh di pakinggan po natin, pagsalitain natin, eh di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung palang admission na may alam siya? Eh yun nga hong sila E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kay Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin nyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera
Pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya, natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, nakita ko. Hindi naman. Nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador. Ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga noong una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Comment lang kasi, so why did you, bakit kayo nagbigay nung 30 million pesos to a public officer? Because when you gave that, he was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Topacio, Attorney kasi di ba si Senator Marcoleta accepted at least 75 million pesos and did not declare it sa kanyang salin. Iba na to dun sa COMELEC that you were mentioning. Ito na yung case na na-file sa Sandigan Bayan. So if you can just... If I can comment on both questions. Number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Attorney Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yun campaign period. Pangalawa, bakit wala sa salin ngayon? Kasi nga ginastos nung kampanya. Diba? Kasi kailangan niya ng ginastos at diniklara naman niyang ginastos niya, kinakailangan niya yung pundong yun. Now, case in point with Senator Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman kaila sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila katabi si Senator Marcoleta. Ang dami niyan, all over the Philippines. At yan, yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa nila. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. In response to that,
I'm not authorized to speak on behalf of Senator Marcoleta. No? Kaibigan natin yan, pero hindi ko siya kliyente. But from a strictly legal point of view, there is a misconception among the uninitiated na kapag nagbigay ka ng pera sa isang public official, that is graft. That is not the case. May qualification yan. By reason of his office. Ano yung by reason of his office? Office hindi yung opisinang physical, o yung title niya. By reason of his function. Office can also mean function. Google nyo yan sa Merriam-Webster's Dictionary kung anong ibig sabihin ng office. Yun po ang ginamit ng batas. By reason of his office. By reason of his function. What do you mean by that? Binigyan mo siya ng pera kasi may gusto kang gawin na within his powers na kapalit nung pera. Okay. Bakit binigyan ng pera si Senator Marcoleta? May hiningi bang kapalit? It is not by reason of his office. It is by reason of his candidacy. Okay. Meron ding precept sa legal hermeneutics or legal statutory construction. Construction, hindi yung construction ng bahay. Interpretation. Ang batas, kapag iyong ini-interpret, hindi mo ini-interpret in a vacuum or in isolation. Titignan mo yung related laws. Ano nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi pwedeng tumanggap ang any public official by reason of his office. Anong nakalagay sa Omnibus Election Code? Allowed ang contributions up to a certain point kasi merong spending limit per voter per constituency. Probinsya, lungsod, distrito, nationwide. When you interpret a law, titignan mo yon. Contribution to a candidate is allowed. Wala naman sinasabing pagkakandidato ay sitting official. Whether running for re-election or running for a different office, hindi mo pwedeng bigyan. Allowed yan. Bakit? Kasi the framers of the law know enough na unless you're one of the wealthiest in the country, hindi mo kayang ponduhan ang kampanya ng sarili mong pera. Also, yan ay to prevent corruption. Bakit? Kasi kung hindi mo pera yung ginastos mo, nanalo ka, wala kang kailangang bawiin. Yan po, sabi nga nung professor ko, si Justice Diaz, he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Huwag natin tignan literal. Yan ang problema sa iba Komento ng komento. Kaya nga sinasabi namin, hindi naman sa we are condescending towards people who did not study the law. Ngunit, ang batas po, napaka-komplikado. Hindi yung literal. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, hindi dahil marunong kang bumasa, binasa mo yung batas, alam mo na yung batas. Marami pong nuances ng law, kaya nga po 4 na taon namin pinag-aralan at 6 na buwan pa kami nag-review bago kami naging abogado. Mahirap po yan. Hindi pwedeng, binasa ko, public official, si Marcoleta, binigyan ng pera, graft. Meron pong reason behind the law. Tingnan natin yung debates, tingnan natin yung journals kung bakit may ganong batas at bakit may batas naman na subsequent na may donasyon na pwede. Kasi in any electoral exercise, sa kahit anong bansa, allowed po ang donasyon. In fact, sa Amerika, merong counterpart, yung gobyerno na nagbibigay siya ng pera para tumakbo ka, para hindi ka na bangurakot. Ganun po yun. Hindi porket official binigyan, graft. So, hindi porket official tumanggap, grafter. Hindi po ganun kasimple yun. Things are not as simple pagdating sa batas. So, yun po yung sinasabi namin. Tama si kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ni may plunder, tingnan natin lahat ng SOSE. Huwag mo sabihin, hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Di ba? Ba't hindi plunder yun? Di ba nakaupo sila? Si Lacson yata hindi, May sources sila lahat. May sources sila. Kung yung lahat ng nakaupo na nagre-election o tumakbo ng ibang posisyon ay grafter o plunderer pag tumanggap ng pera, ang daming yan. Kasuhan nyo lahat. Hindi pwedeng selective ang justice. Hindi pwedeng kung sino lang kasuhan. At yan ang
ulitin ko ha, I told you so. Sinasabi ko na sa inyo, magiging kamoting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Remulla ang nilagay nyo dyan. Kaya we moved heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country, para hindi masira yung institusyon natin. Yes, good morning. May tanong ako kay Miss Janina Marie. May plano ka bang pasukin ng totoong mundo ng politika sa hinaharap gamit ang inyong kasalukuyang impluensya sa media scene? Sa pag-host ninyo ni Attorney Perdito Pasio sa Small Talk, ano ang pinakamahalagang payo o advice niya sa iyo, ni Attorney? At to Miss Janina Marie. I'm Walter Lanusa from Ronda Balita, Pilipinas. Maraming salamat po for that wonderful question. So I'm Ina Sampang po. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang youth leader. Ako po ay leader ng isang organisasyon na nagangalang Inday Sara Duterte Advocacy Youth Philippines, ang ISDA Youth Philippines, na naglalayon po maging boses at magsilbing boses po sa ating mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. At hindi pa po pumapasok sa isip ko na pasukin ang mundong politika. Pero bilang kabataang Pilipino, karapatan po nating mangialam, lalo na po sa nangyayari sa bansa ngayon. Ang boses po ng mga kabataang Pilipino ay ang pinaka-importante sapagkat dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Dahil hindi lang po kaban ng bayan ang ninanakaw nila, kundi pati kinabukasan natin mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. So sa ngayon, focus lang po muna ako sa pagtulong at sa pag-lead po ng mga kabataan upang maging mas mamulat po tayo at mas maging aware and mas palakasin pa po ang aming puwersa at boses upang labanan ang katiwalian ng gobyernong ito. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Next question, please. Yes, identify yourself. Good morning po. I'm Jill Sebandal of Billionaire News Channel. I wanted to ask a question po sana kay Attorney Jimmy Bondoc and Attorney Topacio for legal purposes po of Sen Bato de la Rosa. We would like to ask po, Attorney, na-mention niyo po kanina, ayaw niyo pong alamin kung nasaan si Sen Bato. Nakakausap niyo po ba si Sen Bato? Okay? Ulit-ulit po namin sinabi na lahat po ng pag-uusap namin ni Senator Bato ay nangyari before the May 13 and May 14 na madaling araw na kanyang pag-alis sa Senado, na pag-usapan namin ng buo ang kanyang legal strategy, kaya hindi na namin kailangan mag-confer. At kung meron man kaming mga pag-uusap, doon na po sa kanilang pamilya. Pasensya na rin po kayo, kaya ako kanina medyo na late kasi nga hindi pa kami natutulog. Dahil lahat po ng abogado sa Davao at lahat po ng abogado ng Torion and Bondoc dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila Bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang, na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest lang, ngayon pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Nakikita nyo naman po yan sa media. So, hindi kami nag-uusap, pero kami po, as their lawyers, are holding down the fort to make sure na walang papasok sa kahit anong property unlawfully and without a warrant. Follow-up po, Attorney. Reaction niyo po about sa plunder case ni Senator Jinggoy? I must exercise restraint in this issue kasi hindi po ako abogado ni Senator Jinggoy. Kailangan lang natin po, sana lahat tayo mamulat
let us look at the totality of the circumstances para po makita natin. Kasi pag masyadong malapit din natin makita, you take a step back, tingnan nyo po yung ginagawa kay Senator Bato, Senator Bong, using ICC warrants, which we have not seen. Okay? Which we have not been presented and hindi pa na-identify or na-verify ng local court processes. Awaiting, of course, the Supreme Court decision. Tingnan din natin yung kaso kay Senator Marcoleta na sa lahat po ng nakakausap kong abogado na iba-ibang kulay, ibang kulay na yan nagtataka sila kung paano naging plunder ang isang campaign donation. Alam niyo po, by any stretch of legal gymnastics, hindi ko po talaga ma-imagine, no? The only reason I can think of that makes sense is it is a pride purge. Ito ay ang pagpasok ng mga tao sa parliament para hindi sila makapasok.